Po, magandang umaga po. Ang pag-usapan ba natin sa ngayon, kahit tulog na ang lahat, ay yung tungkol ng kay Digong Duterte na malapit na no, sa November 28 ay magdedesisyon yung appeals chamber kung siya ay palayain o hindi pansamantala. At ang issue lang naman dito ay kung may tiwala ba, kung magtitiwala ba yung appeals chamber na hindi magiging risgo si Digong at siya ay hindi iskapo, nadalusa sa lahat ng paglilitis at yan po ang yang kanyang pagtitingnan ng International Criminal Court. So, ang isa pang pagtitingnan ng International Criminal Court, kung papalayain ba siya ay may yung bansa na hindi binanggit kung sinong bansa, yung bansa na nag-alok na kukuha sa kanya, kukup sa kanya ay titingnan ng appeals chamber kung pwede ba yung pangako nila mapatutupad. Tapos isa pa yung pinag-isipan pa na kung yung mga argumento naman ng mga abogado ni Duterte, yung mga binabanggit ng pretrial chamber na dahilan kung bakit binasura nila yung paghingi ng pansamantalang kalayaan ay nakasandal po sa kwento-kwento. Kumbaga walang basihan. So, ang pangatakot kagaya ng ang kinatatakutan niya kasi kagaya nung dahil daw kuno ay kinukontest ni Duterte at ng mga Pilipino na mga supporters niya ang pag-aresto sa kanya noong March 11, 2025 bilang kinukonsidera ng mga Pilipino na kidnapping. So, yun po at yung pagdetention niya, siyempre as a result of kidnapping. So, yan po ang unang dahilan ng ICC Pretrial Chamber kung bakit po nila hindi tinanggap ang hiling ni Digong na palayain sa pansamantala. Kasabay niyan, hindi po sila nagtitiwala dahil si Sara Duterte po ay nagsalita, nag-speech na parang sa totoo ko, ako narinig ko na panood ko yun. Yung speech ni Sara Duterte ay nagbiro siya na kung papalabasin daw si Digong Duterte, isisibat daw nila, kikidnapin daw nila papunta sa pauwi sa Davao. So, yan ang mga kwento na pabiro pero malaki ang takot ng ICC, Pretrial Chamber. At saka sinabi rin na mag-return siya sa Davao. At isa pang dagdag na natatakot ang ICC kung bakit ayaw na palayain si Digong ay dahil sa marami siyang supporters, dahil sa ex-president siya, at dahil nanalo pa siya pagka-mayor ng landslide, ay maraming mga supporters niya ang pwedeng maghimok sa kanya na hindi na babalik, mag-abscond, hindi na babalik sa hearing. Pero yan ang sinasabi nila. Saka ang isa pang kinukonsidera ng ICC na kung palayain ay mukhang hindi na aayon sa kanilang paningin. Kumbaga nag-prejudge na sila na malamang na masintensya ng mahabang sentensya kung ma-found guilty siya. May isa pang mga rason ang ICC Pretrial Chamber na yung hindi natatakot sila. At dahil marami daw pag nilabas siya, marami pa daw na natatakot sa DDS, Davao Death Squad, ang ICC na ang mga testigo ay papatayin. So
At saka, noong 1994, bago man lang siya nahuli, ay nagbiro si Digong Duterte na pag binigyan pa siya ng pagkakataon muli na manungkulan bilang presidente ng Pilipinas, ay dodoblehin niya yung mga napatay. Kumbaga, kung ako tanungin mo, kwentong mga pakwela, pinatulan ng ICC. So iba pang mga argumento na inargumento inapila ng mga abogado ni Duterte ay ang mga ginagamit ng ICC pre-trial chamber na dahilan kung bakit ayaw nila ay yung mga open source na mga balita na mga parang chismis kagaya na sa Rappler na nagbibigay duda sa kanila na si Duterte ay susunod o tatalima sa mga kondisyones. Ngayon, kasama po sa apila, titingnan natin ang mga apila, mga rason ngayon. Sa apila nila, anong bang rason ngayon na inaargumento ng mga abogado ni Duterte? Ganito po yun. Umaasa po sila na number one, na dahilan kung bakit umaasa sila na pagbigyan sila ay malakas kasi po ang argumento nila na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. So, yan ang nakita dyan. So, walang jurisdiction sapagkat po sa argumento ng mga abogado ni Digong, which is also my argument, ay sa Section 12, Paragraph 2 ng Rome Statute ay nagsasabi doon na pwede masampahan ng kaso si Duterte kung member pa rin ng ang Pilipinas ng ICC. Sa panahon nung sinampa nila ang request for investigation, which is equivalent to the starting of the case, ay hindi na member ang Pilipinas. Bakit? Kailan ba yan na isampa yung kaso paghiling ng investigasyon? Noong May 24, 2021. At inaprubahan ito noong September 15, 2021. O, nagugulat kayo, kabisado pa mga petsa ha. Pero bakit? Kasi nung petsa na yun ay hindi na po kasapi ang Pilipinas. Bakit po? Kasi nagsampa na ng withdrawal sa Rome Statute itong Pilipinas noong March 17, 2018. At sang-ayon naman na dapat sundin sa Artikulo 1 to 7 ng Rome Statute sa paragraph 2, nagsasabi po na ganito. Number 1 na kondisyon na susundin para sa pag-withdraw. Kailangan 1 year ang palugit bago magiging epektibo ang paglalayas, pag-aalis sa Rome Statute. Number 2, kung may utang pang Pilipinas sa mga contributions o di kaya mga dues o whatever, ay babayaran pa nito. Number 3 na condition, kung may kooperasyon o may kasunduan na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ng ICC Court, bago ba lang maging final ang withdrawal, ay magpapatuloy yung kasunduan na yun na susundin. Number 4, at kung mayroong any matter, sinasabi kahit anong bagay na under consideration na ng court. Yan po yung 4. So, dahil dyan, ang argumento naman ng kalaban ni Duterte, dahil daw doon sa mayroong isang bagay, kagaya ng preliminary examination, at nagkaroon na ng preliminary examination na isang bagay na kinonsidera ng court, may jurisdiction pa rin daw ang ICC. Yan ang naman ang tayo ng mga kalaban ni Duterte. So kung ako naman tanungin mo, ay hindi po sapat para gamitin yung tinasabi ng preliminary examination para maging dahilan na magpatuloy pa rin ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Well, I will argue that sa jurisdiction issue. Bakit po? Kasi po sa batas ng krimen, kahit saan ka po kukuha yung criminal law, may principle po na nagsasabi na
lahat ng kapangyarihan sa pagpaparusa o pagbibigay ng sakit sa kahit sino mang tao ay dapat merong klarong batas at hindi po yung sa palagay ko. Hindi pwede na sa palagay nila ay may klarong batas na magpaparusa sa tao. So, dito, pinag-usapan natin si Duterte, may klarong batas ba yung preliminary examination para parusahan siya sa kasakaling makikita na guilty siya? Ang sagot ko dyan, wala. So ngayon, yan naman po ang tinitingnan ng ICC kung bakit ayaw nila palayain si Duterte na pansamantala. Kasi ayon sa kanila, sa desisyon ng pretrial chamber, hindi iba yung appeals chamber, iba yung pretrial chamber, ay yung any matter na nakonsidera sa panahon ng member pang Pilipinas ay sapat na para ipagpatuloy nila yung pag-exercise ng jurisdiction o pagtatrial kay Duterte at husgahan nila. Yan sinasabi nila. So, ibig sabihin, ayon sa kanila, hindi yan nire-reject ng ICC pretrial chamber yung katotohanan ng argumento, pati ako argumento ko yan, na kailangan muna member ng ang Pilipinas ng ICC bago magbibigay ito ng authority to investigate and file the case. So, ngayon, ganito po yun. Sinasabi ko, nung nag-file po ng withdrawal ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2018 at dahil 1 year, magiging final siya noong March 17, 2019. Okay? So wala na. Ngayon, kung yan ang argumento natin, dapat wala ng kaso. Ngayon, ang argumento naman ng kalaban ni Duterte ay ganito, hindi po ang mananaig yung Article 127 na tungkol sa pag-withdraw ng Pilipinas. Kasi nakasaad doon, kung meron pang anumang bagay na kinukonsidera ng korte bago palang maging final ang withdrawal, ay may patuloy pa rin na kapangyarihan ng ICC kay Digong. Yan ang sinasabi nila. So ano ba yun? Ang bagay na yun, preliminary examination nga, pero hindi ina-argumento namin. Iba yung preliminary examination, iba rin po yung investigation. Ang examination, nag-examine ka lang nun na hindi ka na nangungonsulta ng ibang tao, kundi unilateral action lamang ng Office of the Prosecutor. Nag-scan lamang sila ng internet, nag-scan ng mga website ng Amnesty International, nag-scan ng mga website ng Human Rights Watch. Ganun lang. Ibig sabihin, it is not sufficient sa argumento namin kasi kailangan exercise mismo, jurisdiction mismo. At kailangan klaro ang batas na nagsasabi na pwede siyang lilitisin at husgahan. Imagine, sinabi ko kanina, matatanggalan siya ng kalayaan ng parusa. So, para may kapalit na tama justification na pagtanggal, ay kailangan klaro din ang batas. Ang tanong, may batas ba nagsasabi na ang preliminary examination na sinampa inanunsyo noong February 8, 2018 na nasa loob pa member pang Pilipinas ay sapat ba yan para maging dahilan para ipagpatuloy ang trial? So kung sa tingin ng ICC ay sapat, malamang madideny yung interim release request ni Duterte. Pero kung sa tingin nila medyo magandang chance, sigurado ako na magkaroon ng kampante ang appeals chamber ng ICC na palayain si Duterte. So ano ngayon ang take ko dyan? Ang take ko dyan, palayain nila si Duterte. Bakit? Unang-una, walang mawala. Hindi makakatakbo si Duterte. Klaro ko po yan. Hindi siya pwedeng umiskapo. Bakit po? Kasi ang kinokonsidera, yung alok ng isang bansa na hindi natin alam kung anong bansa yun ang nag-alok na kukop-kop kay Duterte at nangako naman ng bansa na yun na susundin nila ang lahat ng gusto ng ICC na gagawin nila na conditionist para hindi lamang makawala si Duterte. In other words, kung sa Netherlands siya, sa labas lang siya, ay ang tanong diyan, kasi isa alam ko ay nag-apply diyan sa Netherlands. Sa the Netherlands. Kung yan lang, siyempre malamang
kikilalanin at respetuhin ng ICC Appeals Court. So kaya nga, very bold po ako mag-predict na i-release ng temporaryo si Rodrigo Duterte. At ito'y nakasandal ng tudo sa pangako ng bansa kung saan ito'y nagkukumpot sa kanya. Yan po yan. Tapos ano pa bang ibang argumento nila? Ang argumento nilang abogado ni Duterte ay sabi ko nga kanina, nagkamali yung mga ginagawa ng ICC Pretrial Chamber na sumalig o para mga chismosa sila, yung mga kwentong kagaya ng kwento na kinontra ko nila yung kidnapping, pero they must understand that's the right of any accused as part of the defense. Kaya hindi dapat nila consider yun. Yung argumento nila ni Duterte na kinidnap lamang siya. At yung iba, kumbaga suma total, ang lahat ng sinabi dito ay puro hinuha lang. Hindi walang basihan para sabihin na may basihan yung kinatatakutan nila na sisibat si Digong kung palayain na pansamantala. Una, sinabi ko na nga kanina na bakit kampante ako mananalo si Digong kasi may bansa na nangako na maghahawa kay Digong at willing and able na tatanggapin ang lahat ng kondisyon na gusto ng ICC para lamang pangalagaan si Digong sa bansang yan. And I doubt so, pero parang parang the Netherlands eh. So, kasi ang the Netherlands pinag-apply din eh nung bago mag-decision sa yung pretrial chamber. Yung isa pang dahilan na ginagawa nila ay irrelevant na yung mga konsiderasyon, errors of law and fact. Tama naman kasi wala namang basihan eh. Kumbaga, takot lang eh. Ano pa bang ibang dahilan nila? Yung pretrial chamber ay nagkamali daw sa pagbibigay ng bigat sa mga factual facts na napatunayan. Isa pa, ano pa bang ibang rason nila? Ito, ang rason nila ng pretrial chamber ay nagkamali sa pag-reject sa pangako ng isang estado na nangako na kukupkupin si Duterte. So kahit ano man ang pangako ng estado o bansa na kukupkup sa kanya ay kahit ano ang gusto ng ICC ay susundin nila. Walang limit kahit ano gusto nila. So kaya dyan, sa pangakong yan, ay naniniguro ako na mananalo si Duterte at palayain siya ng pansamantala. So, much weight will rely on the kind of assurance na ibibigay ng bansa na papayag na sasakupin siya. Next, hiningi din nila na dapat i-considera yung humanitarian aspect na malimutin na si Tatay Digong nila, no? Si Tatay Digong kung tawagin, malimutin na daw. So, pero titingnan natin mukhang pagbigyan ng Pero ang sagot nito ng pretrial chamber ay hindi pa napatunayan yun. Kasi wala pa yung eksperto na mag-OSISA. Ngayon pa lang. Actually, yung eksperto na binigay dyan, tinanggal din ulit eh. Pinalitan ng bago. So, ayan po ang mga basihan na nakikita ko na mananalo ang apilan ni Digong na palayain siya pansamantala. Ang number one na basihan ko ay yung pangako ng isang bansa na nangako kukupkupin siya at susundin ng bansang iyon kung ano ang gusto ng ICC. Okay? Hanggang dyan na muna tayo siguro. Ayun, out of topic si Nyan Koy, 3412. Di ba may conviction si Milda? Opo, may conviction siya. Ipa-extradite din daw sa ICC. Hindi po pwede kasi ibang batas yun eh. So, AMIC TV4 5 UK.
Tapos si Yamski815, good morning Dr. Toto. Wala akong ibang comment, makinig na lang sa mga magagandang paliwanag mo. Wala talaga ako pinalampas sa lahat ng video mo. Salamat po Yamski. Maraming salamat. Ray B. Kasupang, sa loob na nabubulok yan si Digong, hindi pinayagan ng ICC na makalabas. Hindi, meron pa po ang chance sa Ray Kasupang, kasi nga magdi-decision pa yung appeals chamber kung pagbigyan siya. At ang decision ay babasahin po ngayong November 28. So, pumupusta po ako na mananalo si Digong. So, Wilbert, 23 million. Doktor, pabalik tatay, di mamulubi ang Pinas. Babawi kasi sa bayad ng abogado. Dadanak ng dugo ang Pinas. Wala naman pong bayad ang abogado niya kasi ang nagbabayad po ng abogado niya ay yung ICC. 2 million pesos aman po ang bayad ng ICC sa mga abogado. So bakit pa siya magbabayad? Libre naman ang abogado niya. 2 million aman ang sweldo. O, tapos, Ismin, Naimbang Gabi, ito Ritoto Tirador, always watching you, Kabsat. O, salamat po. Nichols Kinichi, 858. Pagbibigyan yan, pauwiin na sa garapon. Ay, hindi naman siguro. Pangit naman. Sa ibang bansa po siya ibibigay, hindi sa Pilipinas. So, Mercy Narbasa Suzuki, nawa loobin ng nasa itaas na makalabas Tatay Digong. Sa tingin ko, pagbigyan siya. Tapos si John C. 3354. Good morning, Dr. Toto Kausi. So, yan po ang ating bold prediction. Prediction lang yan, ha? And it's based on my opinion. Maring may iba ng opinion ninyo, pero ang aking prediction lang yan. So, magandang umaga po sa lahat. Sa 28 po, alas 5 ng hapon sa Pilipinas, babasahin po, mag-login kayo sa website ng ICC, International Criminal Court. Madali lang po. So, magandang umaga po sa lahat. Mag-like kayo, i-share, at i-invite niyo yung kamag-anak at kaibigan na magiging member sa aking channel. At ipinangako ko pag aabot po 10,000 10 million ng aking member sa channel, ay tatakbo po akong presidente at saka pa lang kayo magkakaroon ng presidente na sigurado na magbibigay ng siguradong pagbabago sa kagandahan para sa Pilipinas. Kasi ang gagawin ko lamang po ay papalitan po ang mga korte natin, ang magja-judge na po mga tao na. Kayo, iraraffle po, bubunutin sa mga voters list ang mga tao na maghuhusga. Ganun pong aking gagawin. Tapos yung magdidesisyon kung sino kakasuhan, mga tao na rin. Jury pong tawag dyan. So kada kaso may jury. No, kada korte may jury. 12 yun, susundin natin ang style ng Amerika. At sa mga style din ng Amerika, kung sino magkakaso ay yung tinatawag na grand jury. Ang grand jury ay pipili sa bawat lalawigan, bawat lungsod sa tambyolo o di kaya sa list of voters. At ang mapili ay magsiservisyo ng 6 na buwan at palitan sila ng bagong napili every 6 months para walang kutsabahan at tuloy-tuloy na patas ang labanan ng mahirap laban sa mayaman sa usapin sa batas. At yung ombudsman naman ay lalagyan ko ng tao na mismo magdidesisyon kung ang mga kinakasuhan ay dapat kasuhan sa korte o di kaya kinakasuhan ay dapat sasabihin natin tanggalin na sa trabaho o hindi. O suspendin. So, magandang umaga po sa lahat. So, malamig ang aga diri sa China. Dr. To, tulog ka na. Okay, salamat gid. Si Krong, Tipakrong, Kalbong Palaka. Huwag na umasa. Galit na galit ka sa akin. Yan ko 3412. Di ba may conviction na si Emil? Nabasa ko na pala yan. Sino pa? Okay, si Amik TV4. Nabasa ko na. Good morning. Wala akong ibang comment. So, okay, hanggang dyan lamang po. Magandang umaga po sa lahat. Kailangan damihan natin yung aking subscription, no? At magpadala kayo ng palipad sa YouTube, palipad. At saka mag-join kayo sa channel ko po.